One of the best Asian horror movie na napanood ko na magpapasakit sa batok nyo. Magsisimula ito kanila Ton and Jane na pauwi na galing sa isang kasal. Sa gitna ng biyahe, dito nga sila may mabubunggo na isang babae at dahil nga sa takot nila, tinakasan nila ito pero hindi pala ito magiging madali. Sa mga sumunod na araw dahil nga photographer itong si Toon, dito niya mapapansin yung mga hindi maipaliwanag na ilaw doon sa mga pictures niya. Bukod pa dito, magsisimula na nga rin silang matakot nang meron silang makita sa paligid nila. Dahil sa labis na takot na to, dito nga nila aalamin kung sino nga ba tong sumusunod sa kanila at dito nga din nila malalaman yung isang sikretong tatakot at hahabol sa mga nagtatago nito. Title ng movie, Shutter. Never akong magsasawang isa-suggest to and para sa akin talaga, isa to sa pinakamagandang Asian horror movie. Kakapanood ko lang nito kahapon since 20th anniversary nila and I must say, it aged like a fine wine, baby. Siguro may mga parts na medyo predictable and less scary, siguro dahil napanood ko na rin naman to and halos kabisado ko na rin. Nagulat nga din ako dahil marami palang nakakatakot na scenes dito, like yung sa may science room, yung sa development ng pictures, yung sa classroom, yung sa CR, sa elevator scene yung nakabaliktad nga si Natre. Nakakatakot din to yung maraming pictures na may shadow para nga malaman ng current girlfriend yung mga pinaggagawa nito nung kabataan niya. So syempre, pinaka-iconic dito yung final scene na nagpipicture siya tapos napicturean niya yung sarili niya. Tapos nakita niya na nasa balikat lang pala niya si Natre all this time. Sobrang tumatak sa akin tong twist na to, tuwing sumasakit yung bato ko, etong movie na to agad yung naaalala ko eh. Isa to sa mga rare na movie na matatakot ka and masasatisfy ka pa rin sa may ending. Paranormal revenge type of film. Kung usapang twist, sobrang na-appreciate ko yung pagkakalatag ng twist nila dito na mahirap siyang i-predict kasi malalaman mo lang yung twist kung aabot ka sa may gitna eh. Kasi diba buong akala nila yung umahabol sa kanila, yung sa may opening na babae, pero si Natre lang pala yun. Siguro habang pinapanood ko to, medyo naisip ko din na medyo na-confused din ako na bakit after all these years pa siya maghihigante, lalo na't matagal na nga yung ginawa sa kanya, and matagal na rin siyang tegi. Ang theory ko dito, dahil masaya na nga si Toon tapos baka magpakasal na nga sila ni Jane, kaya itong si Natre ang sabi niya, No. Toxic yan girl, lumayo ka na. Pero ginawa niya yon sa pananakot na paraan. Interesting din sa may story na to na you could say na there's some obsessive aspect on Natre's part kasi ayaw din niya makapaghiwalay kay Toon before, pero I would like to view it na kaya niya sinampahan hanggang dulo si Toon kasi para pahirapan siya and at the same time, dalhin nga ni Toon yung ginawa niyang kasalanan habang buhay. Grabe talaga tong si Natre gumanti. Pero deserve naman, so okay. Rant lang inis na inis ako sa karakter ni Toon simula pa lang nung unang beses ko itong napanood kasi sa utak ko, ex mo man or hindi, bakit mo hahayaang mangyari yun sa isang tao? Kaya hindi mo rin masisisi si Natre sa paghiganti niya after all these years eh. Kasi isipin mo yun, alam na nga niya yung ginawa ng mga kaibigan niya, tapos tropa pa din sila hanggang ngayon, na alam mo yun, hindi na niya pwedeng idahilan na peer pressure lang or whatsoever eh. Talagang kupal and masama lang talaga tong si Toon. Siguro in a way, test din sa kanya ni Natre yung bangga asin sa may opening kasi nga doon, napakitang ganun pa nga din si Toon na kahit may biktima, willing pa rin siyang takbuhan yun for his own benefit. So ayun, overall I love this film. May mga certain parts lang na panakot or mga nakakagulat na medyo product of its own time pero okay lang yon. Pero yung torta rating ko ay 7.5 out of 10. By the way, meron tong American remake, so huwag niyong panoorin yan kasi pangit yan. Panoorin niyo yung original, yung 2004. Yun lang.